Amen. Praise God. At di natin, we will never forget our beloved assistant pastor. Amen. The memories and the golden teachings. Yes, amen. Praise God. And I extend my greet to our beloved children, Almeda children. Yes, amen. Grandchildren, great-grandchildren. Praise the Lord. And maging sa ating all minister. Amen. Sa ating mga kabatiran, maging sa aking pong pamilya, sa aking bahay. At ganoon din po sa ating mga beloved webcast listener o viewer. Amen. Praise God. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Huwag tayo matulog mga minamahal, ha? Huling Friday na ito ng 2023. Amen? At binabati ko kayo ng prosperous New Year. Lubos tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? At magsabi, praise the Lord. Konti lang yung talakay natin, mga kapatid, para medyo mapagayata tayo ng uwi ngayon. Ha? Habaan natin para alas 3 ulit tayo uwi. Sinong payag na alas 3? Merong hindi. Yung puyat pa kagabi. Amen, praise the Lord. Atin talaga yung mga minamahal, the greatest treasure is our salvation. Amen? Totoo yan, mga kapatid. Yung treasure o yung kayamanan o yung anumang bagay na mahalaga na narito sa daigdig, mga minamahal, na pinahalagahan ng tao. Amen? Amen? Yung mga business, ganoon, yung mga pag-aari, higit nating pahalagahan ang ating kaligtasan. Amen? Sapagkat ito, mga minamahal, hindi ito nababayaran. Hindi kayang tapatan ito ng kahit ano. Dahil ito'y libre na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag ito'y binitiwan natin, mga kapatid, tayo rin ang mawawalan. Amen? Kaya itago natin to. Itago mo sa iyong puso at ipamuhay mo. Amen? Amen? At magsabi, praise the Lord. Kaya ako, amen na amen, tinitignan ko kung kayo tulog na. Baka mamaya kayo'y mulat pa, pero tulog na ang isip. Praise the Lord! Hindi naman tayo pwede sumigaw na sumigaw dito, mga minamahal. Kasi kanina, nung parating kami, dinig ko na yung banal na gawain. Nagpupuri tayo doon sa kantoron, dinig ko na. Papasok kami rito, dinig ko na. Sabi ko, naku, parang malakas yata yung sounds namin. Ha? Baka makapit bahay na naman kami. Amen? Kaya pagka minsan, pag overnight, hindi natin kailangan yung malakas na sounds. Maging sa ating mga instrument, iiwasan nyo yan, yung mga drums. Iiwasan nyo. Kawawa naman yung naka-duty. Kasi yung naka-duty, alam nyo, pag na-report yan, kawawa yung nandito, yung inutusan. Bakit hindi sinabihan? Maging bantay tayo. Amen? Amen? Titingnan nyo rin ang paligid. Huwag yung basta lang nagpupuri sa Diyos. Oo, ang ating Diyos makapangyarihan. Pero ang ating Diyos, Diyos ng kaayusan. At magsabi, praise the Lord. Amen? Hindi namin kayo sa pinapagalitan o sinasawata. Isaayos natin yung banal na gawain ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Kanina talaga malakas, mga minamahal. Hindi naman ako, alam nyo, hindi ako basta makapagsalita. Kasi ayokong mag-bypass. Amen? Amen? Para sa kaalaman ng lahat, mga minamahal, babantayan natin yung sarili natin. Yung sitwasyon ng gawain. Kung lalo pag lumalabas tayo, titignan nyo. Amen? Pakikinggan nyo lalo't gabi. Amen? Amen. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang sabi ng Biblia, Proverbs chapter 27 verse 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen? Tingnan nyo. Huwag daw ipagmagyabang ang kinabukasan. Nagaganap kasi sa isang tao
na makasanlibutan na hindi kilala ang Diyos, bagamat may Diyos na tinatawag, naroon yung pagka nakakuha siya ng, parang umangat siya ng konti sa buhay, nagyabang na siya. Lahat tinatapakan niya, walang hindi siya tatapakan, siya ay masusunod. Diba? Merong ganung tao, mga minamahal. Yung mga taong wala sa Panginoon. Amen. Pero tayo, binago na tayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo po ba yung pride natin? Dahan-dahan binabawasan ng Diyos yan. Amen? Yan ang pinakamatagal mo wala, yung pride. Pero dahan-dahan tinatanggal ng mahal na Panginoon yan. Tuturuan ka ng Diyos para mawala yan. Amen? Ang ipapalit dyan, humility. Amen? Kasi yung pride, yun yung nagpapatigas ng puso. Kaya nga, sabi ng Biblia, papalitan ko ang kanila puso ng pusong laman. Yung pusong matigas, palitan ng pusong laman. Yung pusong laman, yun yung punong-puno ng pag-ibig. Amen? Inuunawa ang lahat ng bagay. Lalong-lalo na ang kaligtasan. Amen? Kaya nga tayo mga minamahal bilang mga anak ng Diyos, hindi lang yung basta ka-anak. Amen? Kasi yung tunay na anak, may pasanin. Tulad sa pamilya, bibigyan ko kayo ng sample. Sa pamilya, may magulang, may ina, may ama. May mga anak. Amen? Sa anak, ito makikita mo. Pagka husto ang palo ng isang bata, ibig sabihin ng palo, yung pagsunod sa pamilya, sa magulang. Kasi ang Biblia, nagsabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. Amen? Amen? Nabasa niyo ba yun? Sino nakabasa magsabing praise the Lord? Madalas sabihin ito ng ating beloved assistant pastor. Kasi yung mama mo, yung papa mo, pag na-save yan, na-save, ikaw ay bata pa, bagamat hindi ka naaalalayan, pero yung prayer ng iyong mama at papa nakatutok sa iyo. Amen? Para lumakad ka, lumaki kang matuwid sa Diyos. Hindi ka man niya nakikita. Bagamat daraan ka sa baku-bakong daan, kumbaga parang mapapariwara ka. Pero hindi porke ganun na nangyari sa'yo, kakalimutan ka na magulang mo, hindi. Amen? Ganun ang katayuan ng kayamanan, ng kaligtasan. Iniingatan. Amen? Kaya ito hindi nalalaman ng anak kasi yung anak, yung isang anak, na kapag ka nakasunod ng buong husay sa magulang, makikita mo mamumunga yun. Excuse. Mamumunga yun. Ano ba yung patuto ng ating beloved Pods nung araw? Makailang beses niya talagang sumaway siya sa kanyang magulang. Siyempre, dala ng kabataan, kalakasan, amen? Walang iniisip kundi yung sarili lang. Pero gaano kalabak yung pag-ibig ng ating beloved parents in the Lord sa isang magulang? Amen? Ay sa isang anak. Amen? Tiniis, kinuha sa panalangin. Ganon din ang salvation. Kaya napakahalagang kayamanan to. Pagka ikaw ay nagpupundar ng salvation, yung salvation inilalagay mo talaga sa tamang tungtungan. Meaning, yung salvation ay hindi pwedeng mauga. Yun ay ibig sabihin. Gusto mo yung salvation na nakuha mo, matatag. Amen? Gusto mo yung salvation mo, hindi basta matinag. Ganon din yung pag-aaruga, pagsunod ng mga anak sa magulang at ng magulang sa mga anak. Minsan nga, ginagawa ng magulang, kinakaibigan yung anak eh. Amen? Bumababa siya as a parents, bumababa siya. Bumababa siya bilang kapatid, bilang katulad mo. Kaya mapalad yung mga bata na nakakakilala ang magulang sa Diyos. Lahat magsabing praise the Lord.
Antok na. Praise the Lord! Yun. Kaya mahalaga na ang isang anak ng Diyos, ang pinakaunang-una sa kanyang buhay, ang salvation. Amen? Hindi yung mga bagay kasi narito, mga minamahal, kayang isupply ng Diyos yan. Yung salvation, ikaw ang magtatrabaho niyan. Ibinigay na sa iyo ng Diyos, ipagtatrabaho mo yan. Natin. Para wag kang mapahamak at wag kang mapunta ron sa sinabi ng Diyos, it's a fearful thing, fall in the hands of the living God. Isang kahindik-hindik na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Yun, pagka yung salvation mo na pabayaan mo, ganun ang yung kahinatnan. Amen? Praise God. Pakibasa po sa 2 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 13-14. Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, sa talatang 13 at 14. Tatapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang magdadaya. 14. Tatapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang malalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Amen. Amen. Pagpalain ng dakilang Diyos sa kanyang salita. Remember the golden teaching of our beloved parents in the Lord. Naunawaan niyo yung mga tinuro ng ating beloved Mama Dear nung araw pag magbibigay siya ng Bible study. Siya nakakaunawa, magsabi, praise the Lord. Naku, wala. Hindi niyo naunawaan, mga minamahal. Ulitin niyo yan sa YouTube. Huwag kayo magpunta kung saan makinig ng kung ano-anong sa YouTube. Puntahan niyo yung tinuro ng ating beloved assistant pastor. Nakalagay doon, mga minamahal, na hanggang ngayon, yung katuruang yun, mga minamahal, dinadala namin sa inyong harapan. Inalagaan kasi namin yung turo na yon simula nung nagmi-meeting lagi. Iba pa yung tinuro nila sa pulpito, iba pa sila yung nagtuturo sa baba ng pulpito pag may meeting, ganyan. Every Monday, meron nun. Almost 2 hours, ganyan. Pag may pagkakamali, matagal. Tinutuwid lahat. Kasi ayaw ng ating beloved parents in the Lord na mahulog ka sa kamay ng Diyos. Kaya gusto niya maging matatag ang iyong pananampalataya, pahalagahan mo ang treasure na yan. Amen? Itago mo sa iyong puso, papagyamanin mo ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Maraming Kristiyano, mga minamahal. Maraming nawala sa Diyos. Nakarinig ng turo, pero hindi nila inilagay dito. Kaya nawala sa Diyos. Alam niyo ba yung the sower? Alam niyo yung sower? Napakinggan niyo na ba yung the sower? Sino nakapakinig na ng turo ng the sower? Magsabi, praise the Lord. Aba, hindi pa rin. Sige, pag-aaralan natin minsan yan. Kaya yung ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kami, matagal na kami sa mahal na Panginoon, inugatan na yung aming pananampalataya, tinuwid kami, pinagalitan kami, lahat naranasan namin. Pero nagpapasalamat kami sa Diyos. Hindi namin alam, isang araw pala, yun ang aming magiging pinaka-foundation ng aming faith. Bakit? Kasi ipinamuhay namin siya. Bagamat kami nahiraman, dumaan kami ng paglilinis, ipinamuhay namin. Kami na mga nakatayo sa pulpito sa harapan nyo. Ito'y hindi aming sarili. Ito'y habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya, napakapalad ng bawat isa na magamit ng Diyos para sa kaligtasan ng tao.
Wala na eh. Yung panahon, mga minamahal, nasa huli talaga tayo. Kung pag-aaralan mo yung Five Kingdom, nandun tayo sa uling-uli. Yung nangyari, yung naghalo yung clay at bakal, naroon na tayo. Clay at bakal, pati yung mga tao, nagkaroon ng pag-aasawa sa iba't ibang lahi. Sabi ng Biblia. Naroon na tayo. Iniintay na lang yung bato na tatama ron sa clay. Sa hita nung ribulto na nakita ni Nabucodonosor. Tapos dudurugin ng bato yun. Walang kapangyarihan mananaig dun sa bato na yun. Siya ang magiging makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, bilang kami, isinasabi namin sa inyo, inuulit namin sa inyo, na ang inyong kaligtasan ay panghawakan ninyo. Nananalangin kami para sa inyo dahil mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mawala sa kamay ng Diyos. Yan ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Mahalin nyo ang mga kapatiran. Huwag nyo silang pababayaan. Amen? Naroon nyo sa puso namin, mga mahal, mag-isa amin kaisipan. Kasi hindi lang naman na ang aming sarili hangad namin marapture. Kayo din lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya, panghawakan nyo yan. Huwag nyong pababayaan yan. Praise the Lord. Pakibasa po. Lucas 21, 20 hanggang 23. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, talatang 20 hanggang 23. 20. Datapwat pagka nangakita ninyong nakukubkob na mga hukbo ng Jerusalem, kung magkagayoy talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. 21. Kung magkagayoy ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. 22. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. 23. Sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. Praise the Lord. Tingnan niyo? Mahigpit, di ba? Ganito ikinumpara ng ang ating kaligtasan. Kung nasaan ka, ay huwag ka nang mabalisa. Amen? Bagkus, nandun yung prayer mo, pagpupuri, katapatan mo sa Diyos. Anong sabi ng 20? Datapwat pagka nakita ninyo nakukubkob ng mga hukbo ang Jerusalem. Kung magkagayon, talastasin ninyo, ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Ngayon, siguro naririnig nyo yung nangyayari na yan. Amen? Pinaplano nila kasi yan. Kung makikita nyo ang plano nila to build the third temple, pero magkaroon ng malaking problema dyan. Pag tinignan mo sa map yan, tinignan mo sa global map, kung nasa nakatayo yung isang templo, magkakaroon ng problema dyan. Kung magkagayon, ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas, at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa araw ng mga yaon, sapagkat magkakaroon malaking kapigatihan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayan. Yun niyo. Kumbaga, darating yung isang kalulunos-lunos na bagay na pwedeng ikapahamak ng tao. Kaya tayo, tinuturuan tayo ng mainam ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga mangangaral ng Diyos sa pangunat dalangin natin, beloved pastor, upang maitanim sa ating puso't kaisipan ang kanyang kalooban.
upang ikaw at ako magmana ng buhay na wala hanggan. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Kasi yung salvation, hindi nating makukuha bigla-bigla. Yan ay bibigay sa iyo ng Diyos. Tayo, nakarating na tayo, nandito tayo sa kalooban ng Diyos. Binigay na sa atin. Yung mga taong wala pa sa Diyos, tayo yung gagamitin para sa kanila. Again, sabi niya, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearl. Yung hinahanap niya yung magagandang perlas na yung isang tao. Katulad daw ng isang merchantman. Pakibasa po natin. Ito yung Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44 hanggang 48. Tingnan niyo pagkukumpara ng ating mahal na Panginoon. Ang Ebanghelyon kay Mateo, Kapitulo 13, talatang 44 hanggang 48. 44. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim. Sa kanyang kagalakan, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. 47. Tulad din naman ng kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. 48. Na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidla ng mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Babasahin natin ulit, ha? Ang 44, tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, nasumpungan sa isang tao at inilihim sa kanya, kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili ang bukid. Ganun kahalaga. Amen? Nung araw, mga minamahal, Asian time, wala pong bangko. Amen? Wala pwedeng pag-imbakan ng mga kayamanan. Amen? Alam nyo kung saan tinatago yung kayamanan? Yung kanilang ari-ariya, yung mahalagang bagay. Doon sa bahay nila, humuhukay sila sa loob ng bahay. Doon nila tinatago yung kayamanan nila. Binabaon para walang makanakaw. Pero pag dumating yung panahon, yung taong nakatira ron, nawala na. Pag nagkaroon ng mga trahedya, nawawala na sila ron. Ngayon, kung sino yung makakatuklas, sabi nung Biblia, nalaman niya, ipagbibili niya pa yung pag-aari niya, mabili niya lang yung lugar na yon. Dahil alam niyang may treasure. Amen? Ganun din dapat tayo. Binibigyan natin dapat ng kahalagahan yung binigay na kaligtasan ng Diyos. Saan? Paanong paraan? Sa pagganap sa kalooban ng Diyos, sa pamumuhay. Kasi yung salvation, mga minamahal, kahit saan ka makarating Kahit saan dulo ng daigdig ka makarating. Pag nakuha mo na 100% yung salvation mo, anong sabi ng ating beloved pastor sa akin nun? Brother boy, kahit saan ka makarating, pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Tama ang ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor. Kahit nandito ka, pag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. Amen? Dapat sundin natin ang kalooban ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Pag hindi mo sinunod, ikaw ang mapapahamak. Kasi sapat na yung aming tinuturo, magmula sa ating beloved parents in the Lord, nag-extend na lang sa amin for the glory of God and the grace of God.
para yung ibang baguhang dumarating maunawaan. Amen? Maturuan ng kalooban ng Diyos. Iba! Kaya kapag nalaman ng isang tao na may kayamanan sa isang lugar na iyon, ay pinagbibili niya nga yung ari-ariya niya at mabili niya lang. Ganun kahalaga. Amen? Anong sabi? Meaning of this verse, mga minamahal, sa parable ng ating mahal na Panginoon, ano yung nakita mong meaning? Ito yon. Kingdom of God is a priceless treasure. Amen? Priceless. Hindi kayang bayaran. Amen? Amen? Hindi mo kayang bayaran talaga. Pero ang makabayad niyan, yung katapatan natin sa puso. Sa material, mahirapan ka. Pero yung katapatan mo, pag naging matapat ka sa Diyos, marapture ka. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Kaya priceless eh. Gusto niya ikaw. Amen? Tayo ang gusto niya. Madala ka sa langit. Amen? Praise the Lord. Ayan, nakatulog na. Praise the Lord! Alam niyo mga minamahal, pag Friday talaga, hindi natin pwedeng ibuhos yung preaching. Kaya nandun tayo sa teaching. Amen? Kinakailangan. Pahalagahan natin to. Amen? Nung araw, siyempre, kabataan natin, baliwala lahat sa atin, lahat ng bagay. Basta meron tayo, okay na. Saan tayo makarating, okay na. Pero darating ang araw na magkakaedad ka. Kaya dapat habang bata ka pa, alam mo na. Para bago ka dumating sa edad na katulad namin, o nung matanda pa sa amin, alam mo na. Nakaiwas ka na sa masama. Amen. Praise the Lord. Praise God. Pakibasa po. Mateo 7:21 hanggang 22. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, sa talatang 21 hanggang 22. Dito po sa 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karana ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpapalas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Amen. Amen. Sabi nun, ano? Yung 21, sabi, Mateo 7:21. Basahin natin mga minamahal, ha? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karaya ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung pala ang papasok. Amen? Ang papasok sa langit, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Tapos ano pa doon? Nagsumagot pa yung tao eh. Marami nagsabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Anong sagot niya ron? At kung magkagay pahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo'y manggagawa ng katampalasanan. Yan mo? Bakit? Bakit sinabi niyo yun ng mahal na Panginoon? Ito yung mga dating Kristiyano na naging matapat sa Diyos. Kaya nung sila'y nangunguna sa banal na gawain, sila'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, lumalayas yung mga demonyo sa harapan nila, napapalaya sila sa pangalan ni Jesus. Pero nagtagal, lumamig ang kanilang pananampalataya. Nasa Biblia rin, lalamig ang pag-ibig ng karamihan. Kaya huwag niyo babantayan niya, yung pag-ibig niya.
na huwag lumamig ang pag-ibig mo sa Diyos. Paano lalamig to? Pag lumamig yung pag-ibig mo sa Diyos, tamarin ka na sumamba. Tamarin ka magtapat. Tamarin ka lumakad sa kalooban ng Diyos. Tamarin ka sa pagpupuri. Tamarin ka para luwalhati ng Diyos. Nagsimula ng lumamig. Kaya anong sabi ng mahal ng Panginoon? Di ko kayo kilala. Amen? Sila yung mga nag-backslide. Sila yung naiwan sa rapture. Yun ang iiwasan natin, mga kapatid, na mahulog sa kamay ng Diyos. Amen? Bantayan natin yung ating paglakad sa kalooban ng Diyos sapagkat napakahalaga ng salvation natin. Napakahalaga sa mahal ng Panginoon na hindi kayang bayaran ng kahit ano. Si Jesus Christ lang nakagawa sa krus ng Kalbaryo. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Amen? Tandaan nyo mainam yan. Dahil sa dugo ni Kristo, ang mahal na Panginoon, na umago sa krus ng Kalbaryo, doon pinatawad ang ating mga kasalanan nang tayo mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Meaning, huwag ka nang babalik sa kasalanan. Amen? Bagamat marami nakabalik. Makarami nakabalik sa kasalanan, pero hindi na nakabalik sa Diyos. Kaya pagka ikaw nawala sa kamay ng Diyos, nakakatakot. Praise the Lord. Nakakatakot. Huwag natin pabayaan tayo mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Basahin natin mga minamahal, Romans Kapitulo 12, versikulo 2. Sundan ng Marcos 8, 36 hanggang 37. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Marcos 8, 36, 37. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos Kapitulo 8 sa talatang 36 hanggang 37. Sapagkat ano ang papakinabangan ng tao na makantam ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? 37. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi niyo? Walang may bigay ang tao, katumbas ng kanyang buhay. Amen. Ang sabi ng Romans 12:2, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito. Meaning, kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Yung mga taong wala kay Kristo. Yung mga masamang ginagawa nila, huwag niyong gagawin. Huwag niyong gagayahin. Kundi mangiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam mo na masama, huwag mo nang puntahan. Amen? Para malaman mo ang isang bagay na kalooban. Kasi yung pag-iwas sa kasalanan, doon mo matutuklasan yung wisdom from heaven. Ihahayag sa iyo ng Diyos. Habang umiiwas ka sa kasalanan, magkakaroon ka ng karunungan galing sa Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung karunungan na yon, hindi kayang bayaran ng salapi. Dahil yung karunungan na yon, konektado sa iyong kaligtasan. Amen? Sabi ng Marcos 8, 36 hanggang 37. Ano daw, what shall the prophet of man? He became a whole world, then suffer his own soul. Tama ba? Nabasahin natin. Sapagkat anong mapapakinabangan ng tao, makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Amen?
Tamo, ano daw? Mabayaran mo ba yung buhay mo? Kahit yumaman ka, mga kapatid, maging milyonaryo ka, sa isang iglap, pwedeng kunin ang iyong buhay. Kahit di ka milyonaryo, pwede mangyari. Ayaw mo maglingkod sa Diyos, kunin. Pero kung maglilingkod ka sa Diyos, pinagpala ka na ng pinansyal, material, magagamit ka ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Yung iyong pagbibigay, yung pagtatapat sa Diyos, di ka mahumahayo, yung pagtatapat mo sa Diyos, nagagamit ang iyong pinagpapaguran para sa kaligtasan ng tao. Dahil sa iyong katapatan, magkakaroon ka ng pagpapala galing sa Diyos. Amen. Amen. Meaning, kahit mayaman ng isang tao, pag nawala sa kamay ng Diyos, wala rin, baliwala rin ang kayamanan. Tormented siya. Kilala niyo ba yung isang ating kapatiran na choir sa Germany na punta? Nagkaroon siya ng agency. Dami niya napapalis. Nagkaroon siya ng pagpapala. Pero nawala siya sa Diyos. Nawala siya sa Diyos. Tapos nung matagal, bumilang, dekada, bago siya makabalik. Nang makabalik siya sa mahal na Panginoon, nakita ko siya sa Central. Aba, mistiso na. Blondie na ang hair. Magandang lalaki na. Bumalik yung kanyang dating karamdaman. Yung karamdaman ng isang doble cara. Bumalik yun. Ganun nangyari sa kanya. Ngayon, nung nagbalik loob siya sa Diyos, mga minamahal, buti nakaabot pa siya. Nakapagbalik loob siya sa mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng sakit na mabigat. Sakit na hindi na napapagaling. Lahat na ng prayer niya, binuhos niya na para pagalingin siya ng Diyos. Nung bumalik na yung init niya, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, yun yung time na kinuha siya ng mahal na Panginoon. Tandaan niyong mahina, mga minamahal. Ang makakapasok sa langit, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yan ang makakapasok. Natandaan ko yung father ko nung mamatay. Ganyan siya. 1 taon siya nanalangin. Ang prayer niya, mahal na Panginoon, gusto ko nang umuwi sa iyo. Ako naman, ang prayer ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo yung tatay ko para magpuri sa iyo. Ay, pinapagaling. Gradual healing. Naglaban pala yung prayer namin kung sino tutugunin ng Diyos. Nandiyan ako sa dako ng Chaong Quezon. Diyan ako na-assign nun. Yung palagaran nung araw. 1 taon ako dyan. Alam nyo, kinuha siya ng mahal na Panginoon December 31. Alam ngayon, January na yata yun dahil puto ka na. Nung kinuha siya ng mahal na Panginoon. Nagtanong ako sa Diyos. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit po ang father ko ay inyo nang kinuha? Bakit di nyo po binigyan ng pagkakataon para magpuri sa inyo? Makapag-worship sa inyo? Alam nyo, sagot ng mahal na Panginoon. Ang dali sumagot ng mahal na Panginoon. Habang ang kanyang puso'y nasa akin, kukunin ko na siya. The day, yun na yung last eh. Ang isang tao pala pagka mamamatay na ito, parang ganito, no? Sa aking analyze. Pag ikaw pala yung mamamatay na, nililingkod ko sa Diyos, yung puso mo pala, puso natin, nagbabalik ng 100% sa mahal na Panginoon. Pag yan ay naging 100% instantly, kunin ka ng Diyos, langit ka. Amen? Praise the Lord! Pero hindi pa natin panahon. Marami pa tayong tatakbuhin. Meron tayong nararamdaman sa physical, pinagagaling ng Diyos. Bakit? Kasi gagamitin ka pa ng mahal na Panginoon. Amen? Habang pinapagaling ka ng Diyos, pinapalakas ka ng Diyos, tinuturuan ka ng Diyos para matuto sa kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Ephesians chapter 6,
6 to 7, pakibilis na po. Wala na po tayong oras. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 7. 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. 7. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Naunawaan niyo mga minamahal, maglingkod ng may mabuting kalooban gaya sa Panginoon, hindi sa mga tao. Amen? Meron ako yung idagdag sa inyong konti. Konting kaalaman. Gising mo na kayo. Ito yung conspiracy sa buhatan. Di ba merong before dumating yung mga Christmas, ganyan. Yung nakasomblero na pula, nakasuot ng pula. Yung meaning niya, anagram, pag ina-anagram yan, lalabas yung totoong meaning. Ito'y tinago sa atin. Amen? Tapos meron siyang kasama mga maliliit na tao. Ito yung way ng witchcraft. Kayo na umintindi niyan. Dinagdag ko lang sa inyo yan. Pero tayo, mga minamahalan, sabi ng Biblia, kaya dumating yung mga ganyang bagay, sabi ng Roma 15:10, makigalak tayo. Amen? Makigalak, makisaya. Kasayahan. Hindi naman tayo gumagawa ng masama. Nakikigalak tayo. Roma 12:15, makigalak kayo sa mga nangangagalak. Amen? Amen? Kasi nagkaramisan niya ng usapin tungkol dyan. Kaya ayan ang lumabas na talata. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Amen? Sa 1 Peter chapter 1 verse 8, na kayo'y mga galak na totoo na may galak, na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Amen? Kaya tayo narito, minsan dumarin yung mga ganyang panahon, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Mag-end yung taon, nagpapasalamat tayo sa Diyos, naging matatag tayo sa trials, kahit saan na dumaan sa ating buhay, nariyan pa rin tayo na naglilingkod sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hindi po natin magagawa yan kung hindi gagawin ng Diyos sa atin. Siya ang gagawa sa atin eh. Kasi siya yung tinanggap natin, siya na yung nananahan sa atin. Amen? Sabi ng Galatians 2:20, I'm crucified with Christ. Nevertheless, that I live, but Christ living in me. At ngayon, ang aking pinamumuhay, ang pananampalataya kay Kristo. Pinamumuhay ko na ngayon ang buhay no na kay Kristo. Ibig sabihin, yung buhay niya, nakalaan na, yung buhay natin na kay Kristo na. Siya na ang bahala. Simula nung mapako tayo kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi ka na nabubuhay sa gusto mo. Yung gusto na ng Diyos. Praise the Lord! Ito, Philippians chapter 3, pakibasa po, 7 and 8. Maganda na po yung ating mga awin, ating mga instrumentalist. Wake up na kayo dyan. Dito po sa aklat ng taga-Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 8. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Amen. 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukan lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen! Tingnan nyo, grabe ang binibitiwang salita ni Beloved Paul. No? Ariin niyang kalugihan, alang-alang kay Kristo, lahat ng bagay. Pagpapalain ka na, yayaman ka. Tapos si Abraham, si Moises, di ba? Alam natin kung ano nangyari sa kanya. Inari niya yun, binibigay sa kanya ang kayamanan ng Ehipto. Pero tinanggihan niya yan. Alang-alang sa pagiging anak ng Diyos. Pagiging Israelites niya. Amen? Amen?
Sa Revelation chapter 3 verse 18, gintong dalisay. Pakibasa po yan. At ihanda yung Matthew 4:19. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 18. Ipinapayo ko sa inyo, sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pagpangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Amen. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot upang wag mahayag ang iyong kahihiyan, kahubaran at pampahid sa mga mata na ipinahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yung mata ang sinasabi, normal eyes na bagamat nakakakita, pero bulag. Bulag sa katwiran ng Diyos. Mulaga, gising sa kasalanan. Kaya yun sabi, bumili ka ng gintong dalisay. Amen? Ito yung faith. Ang faith kasi, sinusubo sa apoy. Amen? Para maging tunay na ginto. Lumabas yung tunay na ginto, ganun ang pagluto ng ginto eh. Inahilan tulad sa gintong dalisay ang iyong pananampalataya. Ating faith, daraan niya sa trials para linisin. Pinayo na bumili tayo ng damit. Ano yung sabi ng Ephesians chapter 6, 10 to 18? Ibihis daw natin, isukpit daw natin yung buong armor of the living God. Amen? Para maging matatag tayo sa pananampalataya. Kaya mahalaga yung nagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Mahalaga. Kasi pag hindi ka magbabasa ng Biblia, hindi mo alam kung ano yung sinasabi namin dito. Dito ka lang makakarinig. Pero pag nasa bahay ka, mupo ka sa isang tabi, magbasa ka ng Biblia. Amen? Kasi yung faith natin, mga minamahal, ito yung magbukas ng window of heaven. Ito magbubukas dahil sa iyong pananampalataya sa kalooban ng Diyos na masunod mo ito, magbukas ang biyaya sa iyo. Sa atin. Amen? Bubukas yan dahil naging matapat ka sa Diyos. Ang bawat isa pag naging matapat, bubukas ang window of heaven. Ano ang bababa? Ibubuhos ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sa Matthew 4:19, fishers of man, gagawin ka ng fishers of man ng Diyos. Kahit nandun ka sa trabaho mo, wala ka dito, tapat ka sa Diyos, gawin ka. Bakit ilalagay ng Diyos sa iyong labi ang kanyang salita? Kaya kailangan magbabasa ka. Amen? Amen? Kasi pag nagbabasa ka, ang mangungusap sa iyo ang Diyos. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos. Amen? Habang isinishare mo ang salita ng Diyos, nagsasalita ang Diyos dun sa tao na nakikinig, kaya kailangan mong magbasa ng Biblia. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo lahat po'y tumayo, mga minamahal. Habang tayo ahawit, pagpalain tayo ng ating nagilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Mukhang napahaba tayo. Matawad ha, pasensya na kayo, medyo napahaba. Ang sabi ko, Amen. maglilingkod Glory at to God. magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y awit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Amen. Ngunit pag-ibig ko'y nanglamig, nagtiwala sa
sarili. Praise the Lord. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Amen. Glory to God. Awitin niyo po mga minamahal. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Hallelujah. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord. Ako ay hawakan mo. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mawit po kayo mga kapatid. Awitin nyo habang kayo nakaluhod dyan. Yang awit na yan gawin nating panalangin. Sabi ko, sa'yo lahat sa tiwala ko'y iyong. Yes. Nung una ang sabi ko, di iwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Yes, glory, hallelujah. Ngunit Pag-ibig ko'y nang lamig. Praise the Lord. nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Yes, Jesus. Tulungan mo ako. Praise the Lord, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay Yan mo. Mga minamahal, huling overnight natin ngayon. Bigay na natin yung pagkapasalamat natin sa mahal na Panginoon sa isang buong taon, mga kapatid. Ako ay hawakan mo. Hallelujah. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Mga minamahal, ay dumalangin. Una tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sa buong isang taon na tayo pinanghawakan. Sa mga pagsubok. Sa mga karamdaman na ating naranasan. Sa mga kawalan. Sa kahirapan na ating dinaanan. Hanggang sa ngayon na tayo pinanghahawakan ng mahal na Panginoon. Pasalamatan natin sa mahal na Panginoon ng lahat ng bagay. Lahat ng dumaan sa ating harapan.
sa mga paglilinis niya, sa pagtutuwid niya sa atin. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dumalangin tayo sa Diyos na buong pagpapakumbaba, buong pagpapasalamat sa lahat ng bagay na tayo'y pinangahawakan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. I read the word again. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Di ba kami karapat-dapat sa iyo, Diyos? Dahil sa iyong pag-ibig, narito kami sa iyong paanan. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa lahat ng aming dinaanan. Hallelujah. Dahil dumalangin mga minamahal. Opo dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa aming dinaanan sa buong isang taon na iyong patnubay at gawain. Sa mga pagsubok, mahal na Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin, sa kawalan, mahal na Panginoon, na nariyan ka sa aming paanan. Sa pagsubok sa aming pananampalataya, sa mga karamdaman, sa aming pamumuhay, sa aming mga negosyo, sa aming mga pag-aaral. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan sa bawat oras at araw, sa aming magising sa umaga. Kalakasan ang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa kapayapaan ng puso, sa mga pagpapala na aming natamo. Hallelujah! Salamat po, Diyos, sa material na bagay, pinansyal na bagay, sa spiritual, higit sa lahat, O Diyos, sa kalakasan ng aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Lubos kami nagpapahatid ng pagpapasalamat na pagpupuri, paglaluluhati sa iyong pangalan. Muli, mahal na Panginoon, dalangin namin sa iyo. Pangawakan mo kami muli sa darating na taon, sa sunod na taon na ere. Gawin mong matatag ang aming pananampalataya sa mga pagsubok, sa kawalan muli. Alam namin na dumaragdag ang aming pananampalataya kada na malagpasan namin yan. Kaya pangawakan mo kami, hindi namin kaya yan harapin, ngunit ikaw ay dakila. Ikaw ang gumagabay sa amin sa lahat ng oras, O Diyos. Ikaw ang gumagawa sa aming buhay. Ikaw ang lahat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon, na iyong salita na itinanim sa aming puso't kaisipan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa tao ng Diyos. Sa aming beloved parents in the Lord, sa aming beloved pastor, sa punang mga anak. Sa po ng mga manggagawang itinalaga mo para dumalangin sa amin. Maraming salamat, Malapino. Bigyan mo pa ng iba yung kalakasan. Ay aming mahal na pastor, Malapino, sa uling panahon, patayuin mo siya upang ihayag ang iyong kapangyarihan, Malapino. Sa pangalan ni Jesus, tugunin mo ang dalangin ng iyong mga anak. Sa umagang ito, Malapino, ang spoken prayer request, O God. Ikaw nakakita sa damdamin ng bawat isa. Ikaw nakakita ng aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, answer our prayer, O God. Amen and amen. Maraming salamat sa tagumpay namin panalangin. Namin tinanggap sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Padang po natin ating mga kaway sa ating ulo. O ano mga uri ng karamdaman pa meron tayo. Tulad ngayon, sakit ng kalikasan niya, ubo, sipon, trangkaso. Tabuhin natin yan, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Tinatabuhin namin lahat ng uri ng karamdaman. Demonyo, sipon, lagnat, ubo, sakit ng ulo, trangkaso sa pangalan ni Jesus.
Lumayas ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Demons of doubts and unbelief, pride, cast out. Cast out in me in Jesus' name. Demons of poverty, demonyo mga kahirapan. Lumayas ka sa amin, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, TB, leukemia, diabetes. Demonyong mga uri ng karamdaman nagpapasapa sa tao. God, demons, all kind of demons, sicknesses, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ayaw lahat ba'y tumayo? At tayo sumigaw ng 3 times. Shout with the voice of triumph. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal. Sa Sabado ang ating general service. Amen, praise the Lord. At tayo tuloy na sa ating closing prayer. Ating beloved brother Romy Dapola.